Hi Idol, ilan oras ba dapat ang workout? Dapat ba mag-cardio before or after workout? Ilan oras dapat mag-stretching? Ilan oras dapat mag-yoga? Ano dapat kinakain before and after workout? Ang gaganda ng mga tanong nyo. Pero yung mga tanong na yan, para sa mga hindi na beginners, mga advanced na, yung meron silang consistency to go to the gym every day, consistency to eat 3 to 6 meals, healthy meals, alam nila yung calorie deficit nila, alam nila yung macronutrients nila. So, pag nakuha nyo na yun, saka nyo na problemahin yung ibang bagay. Yung kagaya ng workout everyday, kailangan kaya nyo makarecover. So, kung nag-chest tayo, tapos nag-walking, or nag-back tayo, tsaka running, kinabukasan, pwedeng legs, tsaka swimming, or legs, tsaka sauna, yung mga ganun. Kailangan i-enjoy natin at consistent tayo na may galaw kasi stimulate yung muscle, not annihilate. Ang difference sa stimulate, you're making your body, your muscles, adapt to the exterior movement ng weight na binubuhat mo. So magpo-progress siya, it'll become bigger and stronger with resistance training. Pag annihilate, sinisira mo yung muscle, injury, paatras manghihina, hindi lalaki. Lahat ng protein synthesis, lahat ng mga stem cells mo kesa sa pag-grow ng muscles, pag-stimulate ng muscles, pag-burn ng fat, mapupunta sa pag-heal ng torn na muscle mo. So yun, pwede ba pagsabihin yung basketball sa gym kung kaya mo? Ako dati, taping, basketball, gym, swimming, meron pa triathlon, taping, basketball, basta kaya mo. Diba? Tapos yun, dati kasi, work hard, tapos kailangan talaga to failure. Yung pala, train smart. 'Di ba? So, ganun dapat. Everything works until it doesn't. Ano yung sabihin yun? Kung nag-work, tama kayo, mali ako, I'm not your doctor. Do what works for you. Dapat happy, healthy, always pray. O ngayon, pag hindi na nag-work para sa'yo, kailangan ibahin yung workout, iba yung angle, ibahin yung reps, ibahin yung sets, ganun. 'Di ba? Walang tama, walang mali. Kumbaga, iba-iba kasi tayo ng situation sa buhay, iba-iba tayong genetics, iba-iba tayong goal. Hinuhusgahan mo yung nagbubuhat ng 5 pounds, hindi mo alam, kakagaling niya lang sa heart transplant, nag-heart failure siya, or napilayan siya sa basketball. So, inaano pa lang niya maglakad, kinokontract pa lang niya yung muscle, hinuhusgahan mo na yung matangkad, pero ang gaang bumuhat. Yung iba naman, ang gulang, magpapayat, nasa treadmill lang, or nag-workout. Ang mahalaga dyan is don't judge others and don't compare yourself to others kasi comparison is the thief of joy. Kumbaga, be happy na nakapag inspire na ibang tao nag-workout or be happy for other people na nagagawa nila yung gusto nila sa buhay. Bakit ka ba hater sa ibang tao? 'Di ba? Dear hater, wag ganon. 'Di ba? So yun, magpa-implant ka ng mga muscles o kung ano inject mo sa katawan mo, inumin mo o gawin mo. Kung wala kang consistency mag-workout, wala kang genetics, pinanak ka na may abs. May ibang ganun talaga eh. Totoo yan, bira. Yung mga nasa NFL, NBA, yung iba na sa mga MMA, talagang grabe yung mga pitak-pitak ng muscle. Inborn, may ganun. Pero kagaya natin, na simpleng tao, 99% ng tao sa mundo, kailangan ng hard work. Bakit ikaw, idol, ganito genetics mo? Hindi, tagal ko sa gym, ang tagal ko mag-cardio, ang tagal kong disiplina, mag-fasting, tagal ko sa sauna, tagal ko sa ice bath. Hindi ko na sasabihin kung ano, pero yung mga nakakilala sa akin personally, alam nila yun. At nag-workout ako hindi para mag-compete, kundi para sa sarili ko, mental health, emotional health, spiritual health. Yun. Tsaka happy si Mrs. Ganun lang yung kasimple. At kumakain kami, hindi kami nag-diet, nag-enjoy sa buhay. Pero kami yun. So, live the life you want, guys. Everything works until it doesn't. Tama kayo, mali ako, not your doctor, do what works for you. Kung hindi makuha sa pagkain, yung protein, yung creatine, sa kagaya ng salmon, ng meat, ng lamb, ng goat, di supplement with creatine kung may budget. Kung wala, mag-workout ka lang. Workout ka lang kasi tataba ka lang, calories lahat yan. Fasting at sleeping ang pinakamagandang healing. Huwag lang tayong tamad. Kahit walking, pwede na. 'Di ba? Kung pwedeng tumakbo, pero sa kagaya ko na may problema na sa tuhod, matanda na, at talagang matanda na ako, 46, so thank you kay Lord na umabot ako at sana umabot pa ako ng 170 years old, kagaya ng usapan namin ni Mrs. Yun. 'Di ba? So, ganun lang siya kasimple. Nagsusona ako. So, una, warm up, static holds, kunwari, wall sit,
plank, squat thrust hold, Superman hold, para yung dugo, yung tendons kasi matanda na, and then leg extension, leg curl, seated light calf raises, and then doon na ako sa squats, mabibigat na Roman deadlift, RDLs ang tawag, stiff leg deadlift, single leg deadlift, mga ganong workout kumbaga. And then sa ano naman, bago mag upper body, yung mga rotator cuff, and then yun, gradual. Dati, pinakamabigat ka agad ako, walang warm up, pam, 500 pound deadlift, pam. Ngayon, kailangan warm up, wala, bar lang, execution, dahan-dahan progressive. So, ganoon na talaga pag tumatanda. Lahat tayo tatanda. Kung di nyo man ako naintindihan ngayon, darating kayo dyan. Hopefully, tumanda kayo. And then, may pinagtandaan, matuto tayo sa mga mali na. Tapos injury, iwas injury. Huwag ego lift. Huwag ka mag-workout para magyabang sa mga nandyan. Workout for yourself. Nag-chest ka, na-work mo ba yung upper chest? Nag-chest ka, lower chest. Shoulders, nafe-feel mo ba yung yung shoulders mo? Rear delts, nafe-feel mo rear delts. Front delts. Bicep ba? Tricep ba? Ganon, kumbaga. Diba? Hindi yung nag-chest ka, back naramdaman mo, traps nafe-feel mo. So, mind-muscle connection, through time yan. Practice. Walang pinanganak, 3-point shooter kagad. Practice lang para sa pag-contract ng muscle. Kaya start lightweight, laging 1 to 2 seconds pataas na explosive, 2 seconds to 5 seconds pababa, control. Yung control, yan ang nagpapalaki ng muscle, maniwala kayo sa akin. So I hope nakatulong yung mga advice ko. Abangan yung mga new song at may bagong TV show. Yan, thank you for Lord sa blessings. Abangan nyo. So ganun, always pray, be a good person, be an inspiration to others. Okay lang na pagtawanan ka, comedian ka, di ba nagpapatawa ka. As long as wala kang ginagawang masama, ganun lang. Kung ano yung paniniwala mo, kanya-kanya, di ba? Respect all religions, di ba? Kumbaga, sa totoo lang, iisa lang naman ang Diyos natin. Iba-iba lang yung style, yung pangalan, yung tradition, di ba? Kultura, pero isa lang yan, supreme being, respect. Yung mga walang paniniwala, wala tayong magagawa. Diba? As long as mabuti sa lang tao, kesa naman yung ang ganda ng paniniwala mo, pero nagmumura ka, nagkakat ka, namamaril ka, nanluloko ka ng kapwa. Oh, ano sabi ng Diyos mo? Hindi ka. Siyang tunay, kayo naman na Bye. I hope sa nakakanood nito, kung single ka, darating din yung tama para sa'yo sa tamang panahon ni God. Just be a good person. Kung mag-asawa kayo, boyfriend, girlfriend, kung seryoso kayo, sabihin nyo na. Try nyo na. Para kung mag-work, edi pakasal na kayo. Kung hindi, edi adis alam nyo na. Kung hindi mo kaya maging loyal, or ayaw mo siya, or something, edi sabihin nyo na ganun, di ba? Huwag kayo magsayangan ng oras. Kasi kawawa naman, di ba? Tayo maglokohan kung hindi nyo kaya maging loyal at faithful. God bless.